The hard truth is, kaya tinarget ang OFWs kasi, well, hindi tinarget, no? Because all of us, we pay. Pero mas madali po kasi, at awayin ninyo yung PhilHealth, tawag ako. Mas madali kasing ipulis sa inyo kasi nga, maho-hostage nila yung certificate ninyo, yung certificate of employment, diba? Overseas employment. Maaari nilang hostage yun and therefore maipipilit nila yung pag-update ng inyong premium payments. Okay, umpisahan po natin. So, nabawasan ang init ng ulo ng lahat ng mga OFWs natin kasi nag-issue ng direktiba daw ang ating presidente kay Spock Harry Roque na iniutos ayon kay Spock Harry Roque na iniutos daw sa PhilHealth Board na gawing voluntary ang contributions ng ating mga migrant workers, ng ating mga OFWs. Ngayon, medyo mga nag-aalala ang ilan sa atin kasi nga it might be temporary. Pwede kasing pasuspindi ng presidente yung execution ng batas on the Universal Healthcare Act or at least certain provisions of it habang presidente siya. Pero what happens when he's no longer president? Eto po ang pwede nating gawin in the meantime. At least para rin hindi ma-question. Ang worry ko kasi, sabihin nga ni presidente, gawing voluntary. Pero ang sasabihin ng iba, ayon sa Universal Healthcare Act, shall. Ang mga direct contributors, nilagay kung sino at sila po ay shall pay premiums. O so paano natin iikutan yan? Of course, magaling naman ang presidente. First, he can call for a suspension kasi pwede natin i-reinterpret ngayon ang ibig sabihin ng mga migrant workers. Pwede natin i-interpret gawa ng rule kung sino ang allowed, kung sino ang magbabayad ayon dun sa inyo. Pwede kasi mag-interpret through the rules. Subject to the review yan ng Supreme Court. Pero pwede natin sabihin na, ito yung definition ng migrant workers at hindi mai-include yung ating mga OFWs and so on. So, pwede natin gawan yan ng paraan sa IRR. Ang IRR, mas madali po palitan kaysa isang batas, lalong-lalo na at marami pa rin pasaway na nandun sa Senado na posibleng hindi sumunod sa gusto ng presidente na gumawa tayo ng ibang klaseng payment scheme for OFWs and all that. Pero meron din mga nagre-raise ng other issues na kailangan talakayin natin even if they may sound a little difficult, no? Halimbawa, syempre sinasabi ng iba, kailangan mas malaki yung base, yung funding base para maisulong natin ang universal healthcare. In fairness, sinasabi naman ng karamihan ng mga OFWs, lalong-lalo na yung mga nakatambay dito sa Luminous, na willing naman sila magbayad. Pero definitely nakakabigla. Yung nanggaling kayo sa 2,400, tapos paggising mo, 7,000 na, yung dating 2,400. Or worse, dating 2,400, paggising mo, 21,000 na yung binabayad mo. Dapat. Tapos hindi ka makakaalis unless bayaran mo yung iyong mga arrears. The hard truth is, kaya tinarget ang OFWs kasi, well, hindi tinarget, no? Because all of us, we pay. Pero mas madali po kasi, at awayin ninyo yung PhilHealth, tawag ako. Mas madali kasing ipulis sa inyo kasi nga, maho-hostage nila yung certificate ninyo, yung certificate of employment, diba? Overseas employment. Maaari nilang hostage yun and therefore maipipilit nila yung pag-update ng inyong premium payments. Okay? So, bakit ang lakas ng loob nila? Well, that's it. Kasi meron silang hostage. Paano dito sa Pilipinas? Dahil pareho naman kami ng binabayad, pero ang may circular ay yung OFWs kasi nga gagamitin nila yon para sa pag-enforce ng payment ng premiums na ito. In other words, nakakita sila ng isang sektor na madali i-enforce, madali mag-compel ng payment. Pag dito kasi sa Pilipinas, yung employer, pag hindi nagbayad ng PhilHealth, minsan hindi alam ng employee. Malalaman na lang kapag nagkasakit na yung employee, tapos madidiscover hindi binayaran ng employer yung kanyang premiums.
Okay? Diba? In which case, ang mangyayari dyan ay yung employee, mas kawawa, either i-update niya yon, tapos yung hihingi na lang siya ng reimbursement nun dun sa kanyang employer. Pag hindi binayaran ng employer, pupunta ka pa sa hukuman para singilin yon. Diba? So, kaya nagkaroon ng memorandum circular tungkol dito sa PhilHealth payments ng OFWs, at kaya rin pong hindi ginawang voluntary sa inyo is because very vulnerable, very susceptible para dun sa paraan nila to enforce the law. Okay? In other words, it was just so easy for them. Ang dali para ma-update. Diniscuss nga namin sa Karambola earlier on yung theories namin as to why it became so big, di ba? Yung iba 2,400 to suddenly 21,000. Kasi hindi ni-resolve ng Senate hearing din po yung mga payouts authorized by the DOH before. In other words, matagal na po yung PhilHealth Act natin, panahon pa ni Gloria. Pero during that time, at saka yung time ni Noynoy, dapat pinapalaki at pinapalago yung pondo para there'll come a time na paliit na rin yung bayaran natin ng premiums, di ba? At some point, makakarga ng gobyerno yung buong amount kasi naupuno na natin yung pondo and it will be sufficient for adequate, if not universal, health care. Siyempre, kaya nga may trust issues, di ba? Ang sinasabi natin, OFWs, and actually all of us, we have trust issues with PhilHealth kasi hindi sila exactly, kumbaga, nahuhuli natin sila dipping into the fund. Ang for me, yung pinaka-shocking was yung last na PhilHealth chairman ng board na naka-hotel pala siya araw-araw for months on end at 3,500 per day. At karga yun ng PhilHealth. Kaklase pa yun or kaibigan ng ating Pangulo. Siyempre, immediately na sisante siya. Pero, merong mga ganong klaseng tao na supposedly namamahala sa pondo natin. Okay, balik tayo para ma-explain natin kung bakit ganito yung sistema na kailangan marami pong nagbabayad. Pero in fairness to the President, nakikinig siya, ginawa niyang voluntary on the part of the OFWs. O bakit ganito? First, ito ay tinatawag na universal healthcare. Universal because it's supposed to be for everybody. It means everyone is going to be a beneficiary. Socialized ito, which means yung capacity, yung may capacity to pay sila, yung magbabayad para matutulungan natin yung weakest and most vulnerable members of our society. Yan yung mga mahihirap, yung mga walang capacity, mga bata, yung mga matatanda na hindi na po nagtatrabaho, yung mga out of work, mga walang means of income, walang means to sustain themselves, kailangan pa rin nila ng healthcare. And so it falls on those of us na may kaya para tulungan yung mga hindi may kaya. Yun po yung konsepto ng socialized medicine and universal healthcare. Okay. Diba? Agree tayong lahat doon kasi napansin ko na at the time na pinasa yung universal healthcare, lahat tayo nagdiwang. Vision at dream po ni Pangulo ito na hindi na po, there will come a time by 2040 or 2045, wala na tayong binabayad, karga ng gobyerno at libre na po ang pag-uuspital natin. O kung sakasakali, maliit na lang po ang babayaran natin, yung tipong abot kaya ng marami sa atin. So, yun ang goal. Okay? So, ngayon, para ma-achieve kaagad yung goal and to keep it on track, kinailangan ng PhilHealth ng paraan para malaki yung para mapuno yung pondo right away at ma-enforce nila ng madalian. Enter OFWs.
and of course the general population. Inimpose po yung rates. Mamaya natin pag-usapan yung rates ha. Inimpose po yung rates pero gumawa sila ng circular for OFWs. It doesn't mean OFWs lang po ang nagbabayad. Ibig sabihin, lahat po tayo nagbabayad. Self-employed, yung mga employers, employees dito, pero ayon sa PhilHealth Law, hati po employer and employee. Ang self-employed, buong-buo sa amin. Ang AFP, ang mga sundalo natin, kaltas din po sa kanila. Kahit dun po sila sa mga military hospitals nagpapagamot. So, lahat magbabayad at the new rates. Pero, bakit may circular ang OFWs? Kasi nga, nakahanap sila ng isang sektor na ang dali-dali mangolekta. Kasi meron silang kayang i-hostage. At ano yun? Yung certificate ninyo na kailangan ninyo before you leave the country. Okay? So yun yung reason kung bakit na-target ang OFWs for a memorandum circular. Not for the increase, kasi lahat tayo in-increasean. Yung rates, lahat po yan ay nasa batas. Ngayon, let's go to the rates. Bakit pagising natin, suddenly, ganun nakalaki? Sinabi ni Boss Jonat kaninang umaga sa Karambola, kung pwede, balikan niyo po yon ang kwento. Kinausap niya si Senator J.V. Ejercito na siyang author ng PhilHealth Law, primary author ng PhilHealth Law. Okay? Ano ang nasa original filing ni Senator J.V.? Walang nakalagay doon na rates. Okay? Walang rates. In other words, wala yung presyo doon. Alam niyo kung bakit? Administrative po kasi ang pag-set ng rates. Ibig sabihin, hindi yan ginagawa ng ating legislature kasi hindi magiging flexible ang ating administrative bodies. Okay? Ganito di ba pagka nagtataas kunwari ng mga presyo in administrative agencies, gaya ng pag-award ng LTFRB, mga ganyan, lahat ng mga ahensya na nagsisingil ng fees, kapag tinataasan nila, naghihiring pa sila. So, ganun dapat. Dapat, ang ginawa ng mga senador at congressman natin, hindi nilagyan ng presyo yung batas, kundi dinelegate na lang sa PhilHealth authorities yung rates na kailangan singilin as premiums. Kung yung PhilHealth lang, memorandum circular or IRR lang yan. Diba? Pagka in-approve nila. Pero anong ginawa nila? Ilagay sa batas. Bakit? Bakit gusto nilang hindi flexible? Bakit tila ayaw ng ating mga lawmakers na i-assign na lang administrative agencies yung pag-set ng rates? Ang hearing namin kanina sa Karambola, kasi kailangan yung ganong particular rates, kailangan makalap talaga yung ganong malaking pondo immediately. Because hindi pa tapos yung investigation ng Senado at ng Kongreso kung saan napunta yung mga pera na nasa pangangasiwa ng PhilHealth para lumago ang pondo na ito for our national health care. Diba? Pansinin ninyo, dun sa mga lumang hearings on the PhilHealth Law at saka lumang hearings on the Universal Healthcare Law, makasagot si Duque. Ay, pero ba din yung pangalan niya? Di makasagot ang Secretary of Health. Tapos pinapasa niya sa iba yung pagsasabi kung saan, bakit inauthorize yung mga ganito, bakit ganito yung mga rules. Kasi ang PhilHealth ay nag-a-act yan on the basis of recommendations made by the DOH. At ang DOH Secretary mismo ang nakaupo sa PhilHealth Board. Okay? So, yun po yung dahilan. Sinasabi ni Boss Jonat is, there should not have been rates placed into law kasi pwede na sana natin gawin. Kunwari, OFWs, you keep paying 2,400 for now, tapos pwede naman natin i-increase dahil nagmamahal naman ang costs of hospitalization. Pero kung ako yun sa PhilHealth Board, bakit naman ako tatalon from 2,400 to 21,000? Eh di naratrat ako, or worse, di ba? Aabangan ako sa kanto niyan. Ang point dito is, hindi rin inexplain pa ng ating mga legislators why they put
the rates in the law. Why did they insist na ilagay yun? Di napako tayo. Walang flexibility, walang opportunity to bring it down. Walang opportunity for, hello, reality check, hindi namin kaya bayaran yan. Diba? Walang ganon. Ang gusto ng legislators natin, and I put the blame squarely on our legislators, not the president, kasi they knew what they were doing, they put the prices in the law itself, and then they made sure that everybody pays it, yes, even the OFWs. They knew this. And as a matter of fact, yung issuance ng memorandum circular ng PhilHealth Board, ay wag naman nating sabihin walang basbas yan dun sa mga taong gumawa ng batas. Kasi pag titignan nyo yung batas, may oversight po ang ating lawmaking bodies para makita kung tama yung pangangasiwa ng batas, yung pag-administer ng batas, at kung tama, kung on track ang pag-manage nito. Did they do that? They did not. Of course, maaga pa. 2019 pa lang po pinasa yung batas. Gayon pa man, di ba? Bakit nga ba tinali ng kamay ng legislatura lahat ng tao so that it came to the point na it's either we pay it or we don't. Kasi walang option eh. Walang can I choose plan A instead of plan C? Walang ganun eh. Walang, gusto ko package 1 behind door number 2. Yung mga ganyan. Walang ganon. Pay ka lang kung ano yung naaayon dun sa kinikita mo at ka choice. Diba? Hindi lang po OFW, kami din, kami choice, lalong-lalo na ang mga self-employed. Aba, diba? Wala ba akong, pwede ako basic lang? Pwede ba ako yung VIP? Pwede ba ako yung VVVVVIP? Walang ganon. Ay, Shopee ba po? Okay, Shopee pa. Thank you very much. Recap natin. Maganda yung Universal Healthcare Law. I think we all agree on that. We also all agree na kailangan natin tumulong one way or another, but according to our capacity. Agree. Okay? Also, there's a third part of that. Sana, according to our capacity na nga, pero may choices. Kasi nga naman, nakakakos ng social unrest kapag malaki binabayad ko, merong taong walang binabayad, pero pareho lang kami. 'Di ba? Kaya nga hindi tayo communist kasi ganun sa communism, 'di ba? Ang gusto natin, sige, willing ako magbayad. Kung merong pang basic package, merong hampas lupa package, merong mga feeling ko social ako package, tapos yung VVVVVIP package, di sige, okay lang. Because we're paying for the security of a bigger coverage kung mas malaki yung binibigay natin. Ang kaso, ayon sa batas, pwede yun. Nasa Section 9 ng Universal Healthcare Law. Pwedeng mag-offer ng packages, more benefits for the bigger amounts that you pay. But did they do that? No, they did not. Again, why? Kasi gusto nila sana palakihin ng pondo, nagmamadali sila, possibly because they want to cover up for the losses before, or nagpapakit sila sa presidente, kaya namin by 2040, pero hindi naman pala actually kaya nung tao na ini-imposean nila ng pagbabayad nito. Interesting yung mga yung mga comments niyo. Hindi ko lang talaga mabasa kaagad kasi tapusin lang natin ito. So we agree that in universal healthcare, we agree that we can all pay according to our yung kakayahan natin. Okay? At saka, yung iba gusto nila voluntary. Ang problema ko kasi sa voluntary, paano kung sabihin niyo, sige, hindi ako magbabayad, pero dito kayo magre-retire, kakargahin pa rin ng estado yung inyong healthcare when you grow old. So, maganda sana kung everybody pays, pero wag naman nating taasan. Kasi, like you said, hindi nga kayo nakikinabang kaagad, baka later pa kayo makikinabang. Di yung incremental na binabayad ninyo, pero over the years, malaki na rin, masasagot na yung healthcare natin, even when we're retirable age na, or actually, retired na. Tinatanong ng isa kung magagamit ng family dito yung PhilHealth ng OFW. Opo, kung may dependents kayo dito. Okay? Pero ganito po yun ha, hindi lang po kasi personal ang benepisyo ng mga nagbabayad. Like we said earlier, ang universal healthcare works on the premise na pag lahat malusog, lahat nakikinabang.
Or parang love thy neighbor concept ito. Nagbabayad ako, magbe-benefit yung kapitbahay ko, hindi siya magkakasakit. Pag hindi siya nagkasakit ng infectious disease, hindi ako mahahawa. That's one. The other is, kung tutulungan natin yung mga mahihirap na hindi naman sila malululong sa utang because of healthcare, they will become productive members of society. Pag productive sila, pag productive sila, nakakapagtrabaho sila, maiaahon natin sila sa hirap, and in all likelihood, hindi na sila magre-resort to crime. Bababa yung crime rates natin, dadami yung productive, gaganda yung economy natin, dadami yung opportunities, magiging okay yung mga anak natin. Okay? Yun yung concept ng universal healthcare, yun yung concept ng socialized medicine din, and yun din yung concept, yun din yung dream ni Pangulo. The devil is in the details. Okay? So, eto na po, ang in charge sa details sa kasamaang palad natin ay yung mga nasa PhilHealth authorities natin, which includes on the board yung favorite Secretary of Health. And not to mention, meron din hiwaga na nangyari dun sa paggawa ng ating universal healthcare law dahil pinako tayo to certain rates. Ganito naman po kasi yun Para sa akin, I don't mind for you paying the universal healthcare premiums. Gagamitin ko yan O kung hindi man, makakatulong ako sa aking kapwa. Yes, pero I must be paying according to what I am capable of paying. Okay? And second, I must be paying yung makatarungan. And third, I must be able to trust the authorities who are going to manage it. Okay? Filingera package. Okay. Di ba, may hampas lupa package, may feeling social, Filingera package, merong sige na nga, chance, VIP package, tapos may VIP. Ganon. Mas gusto ko yung merong ganon. So, kung ayaw natin magbayad, pero also, kailangan, ito ang weird dun sa memorandum circular, isinama yung mga residents na and dual citizens. Bakit? Kung mga ganon, usually yung mga foreign residents, hindi na po sila uuwi dito para mag-retire. Diba? So, yun ang talagang masasabi natin, anong pakinabang ng mga lola mong hindi na nakatira dito at walang dependents dito, tapos gagawin ninyong mandatory yung pagbabayad ng PhilHealth na, buti sana kung barya para sa amin, sure, why no? Diba? Sa ika nga ni Ate V. Sure, why no? Well, I will pay. Diba? I can pay. That's only barya to me. Okay, fine. Sige, pwede yun. Why not? Ang kaso, hindi barya yung hiningi sa atin. Diba? Ako, I'm willing to help. Pwedeng kawang gawa yan Kaya kong magkawang gawa. Let's say, up to 1,000 pesos. Pero, diba? Pagka 21,000 pesos na ang hinihingi mo sa akin, tatanungin ko na sa inyo, what's in it for me? Diba? So, ayan na nga, nakinig ang ating Pangulo. So now it is voluntary on the part of the OFWs. Tapos na ba ang problema natin? Wait, we're not sure. Until ilabas yung yung direktiba kasi ng Presidente, so far verbal. Okay? The devil again is in the details. Sino ngayon ang mag-i-issue ng IRR? It will be the PhilHealth Board. Sino ngayon ang mag-i-issue ng executive rule niyan? It will still be the PhilHealth Board. Sila ngayon gumawa ng memorandum circular. Pwede tayong mag-relax ng konti kasi Presidente ang nag-utos ng pag-voluntary nito. But at the same time, kailangan natin bantayan ng maigi ang ating PhilHealth authorities. Bantayan kasi hindi natin alam kung anong klaseng IRR ang lalabas dyan. Okay? Alam niyo naman, yung feeling ko, baka naman sumobrang sip-sip sila kasi may nakita, baka hindi na maging viable din yung PhilHealth Fund natin. So, yun. Yun yung what happens next. What happens next here is that we have to look kung ano yung magiging resulta ng direktiba ng Presidente. What issuance will be coming out of PhilHealth. Huwag pong mag-relax. Pwede na mawala yung init ng ulo. Pero wag muna mag-relax. Titignan natin how PhilHealth is going to execute this rule.